Masayang araw, mga ka-PL. Abay, hindi lang pala tayong mga Pilipino ang napakutya dito sa pagiging lutang at pagiging utal ni De Junior at nitong isang kongresista. Abay, mantakin po ninyo mga ka-PL, maging ang ibang lahi. US Navy po mga kababayan, tila napakutya po dito sa dalawa. Malayong malayo po sa dating Pangulong Duterte na ginagalang ng mga kasundaluhan, hindi lamang po sa ating bansa, kasundaluhan ng ating karatig bansa at ng mga malalaking bansa. Abay, ginagalang ang dating Pangulong Duterte. Pero itong si Bangag, kinukutya-kutya lang mga matataas na leader sa malalaking bansa. Sinasaluduhan ang dating Pangulong Duterte. Ginagalang maging ng mga foreign media. Pero itong si De Junior, iniinsulto harap-harapan ng mga foreign media. Abay, kahiya-hiya talaga mga kababayan itong ating Pangulo ngayon. Hindi po natin kayang ipagmalaki, ipagmayabang. Kaya pala may mangilan-ngilan ng mga BBM vlogger na bumaliktad na. Nila, napakahirap daw ipagmayabang. Wala daw silang ipagmalaki kasi nga wala rin namang nagawang proyekto. O ito po ang video mga kababayan, maikli lang naman ito. Panoorin po natin, kayo na lamang po ang umusga kung talagang kinutya pa siya nitong US Navy. O ito po, panoorin po natin, pero bago ko po simulan, makikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na, simulan na po natin. Okay. It's there's hindi kalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita yung kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie. For a period of short time. So the medical doctors to educate at Pakita nyo na mga kababayan. Parehas po silang lag mga malagkit ang dila. Kaya yung US Navy hindi man siya nagsalita, pero maliwanag po sa kanyang mga galaw, mga kababayan, na kinukutya niya itong dalawa. Kawawang Pilipinas, bakit tayo nagkaroon ng ganitong klaseng presidente, mga kababayan? Hindi natin kayang ipagmalaki bukod sa lutang na utal pa. Hindi nakakapag-speech nang walang binabasa. Wala pang nagawang project. Wala man lamang mga big ticket project, mga kababayan. Wala tayong maipagmalaki. Presyo pa lamang po ng bilihin, napakatataas na. Kriminalidad, mga kababayan, lumalala na naman. Mga pulburon sa ating bansa, nagkalat na naman. Makikita na lamang po natin sa social media na, sus, Ginoo ko, gumagamit po, nagbibidyo, ganyan na po, kalala. Pero noon yan, sa panahon ni Tatay Digong, yung mga nakikita natin gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon sa social media, pinahahanap yan. Insulto kasi yan sa isang presidente na eto na pala ang nangyayari sa bansa mo. Harap-harapan na. Nasa social media na.
ipinapakita ng itong mga durugista ang kanilang paggamit. So, hindi siya ginagalang. Walang takot sa kanya ang taong bayan. Pero kay Tatay Digong noon, pag sinabing tokhang ka talaga. Kaya napakaraming nag-surrender noon, mga kababayan. Di ho ba? Tumigil sa ninegosyo nitong mga illegal na pulburon. Tumigil sa paggamit yung mga payat, tumaba. Pero ngayon, yung mga tumaba, pumayat ulit. Isip-isip siguro nila, anak ng patula. Ito ang ating Pangulo, di umano, gumagamit din ng pulburon. O di, gamit din tayo, balik tayo sa dati. O, eto po, ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Kaya nakikita na lamang po natin sa social media. Ang nakakatakot ko dito, baka yung ating mga anak, no, maging curious sa mga bagay na yan. Ano kaya ito? Ano kayang lasa nito? Ano kayang maidudulot nito sa katawan? Subukan kaya natin kasi napakaraming gumagamit at pinapakita pa nila sa social media. Ang mahirap niyan, pati ang ating mga anak, mga kababayan, tikman na rin itong mga bagay na ito na alam naman natin na hindi ito nakabubuti sa ating pag-iisip, sa ating katawan. Di ba? Maging curious sila kasi nga nakikita na sa social media Walang kamay na bakal, mga kababayan, ang ating Pangulo pagdating sa mga bagay na ito. Delikado. Kaya tayo na lamang po mismo ang magpaalala sa ating mga anak, ating mga mahal sa buhay na huwag tumikim ng mga bagay na yan kasi hirap po talaga silang sumpuin ito. Taliwas po ito sa mga sinasabi ho nila. Okay, dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Etong grabe lantaran po, mga kababayan, ang tila pambababoy nitong isang party list na pareak po ang isang netizen, mga kababayan. Hindi niya na po siguro mapigilan yung kanyang emosyon. Kaya na-post niya ito sa kanyang social media account. Ito, ipakita ko sa inyo. Ayan, kilala niyo naman po siguro yan, mga kababayan, si MJ Kiambao Reyes. Ilang beses po natin nakasama ito doon sa EDSA. Ito po ang sabi niya, basahin ko na rin At mamaya, itong post po o picture, ewan ko sino nag-post nito o sino nag-picture din ito, mula po ito sa isang party list. Ito, basahin ko muna yung sinabi ni MJ Kiambao. Ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte kung saan ginawa ng legal, mga kababayan, ng mga politikong kaalyado ng mga nakaupo ang vote buying. Vote buying, mga kababayan, kasi nalalapit na nga naman ang halalan 2025. Maaaring ito'y matatawag po na vote buying. Tuloy natin. Worse, dugot pawis ng taxpayers at pera pa mismo ng taong bayan ang ginagamit ngayon. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Bakit party list? Ito na, ng mga Romualdez ang namumudmud ng ayuda. Bakit nga naman? Bakit sila lang? Napakaraming party list. Di ho ba? Bakit sila lang? Ano ang kanilang agenda, mga kababayan? Ano ang kanilang motibo? Para sabihin na sila lang ang may kayang gumawa nito? Sila lang ang mayroong malaking pondo? At sila lang ang maaaring makatulong sa ating mga kababayan? Napakaraming party list. Ito pa, wala na ba talagang natitirang delikadesa? Abay, ewan lang. Kayo na pong humusga. Ito pa, lantaran na ang pambababoy. Ganito
na ba kababa at kabobo ang tingin nila sa mga Pilipino? Tandaan po natin mga kababayan, meron mang iniaabot sila na mga ayuda, tandaan po natin, pera ho natin yan. Hindi po nila pera yan. At higit sa lahat, hindi po nila ito kayang gawin nang sila lang, nang walang malaking pondo mula sa gobyerno na mula rin naman sa atin. Tanggapin nyo po yan, pero tandaan nyo po, huwag po kayong magpapalanse. Nililigawan lamang kayo niyan gamit ang ayuda na mula rin naman sa atin para bumago sila. Pagdating ng araw, maghahangad siyempre sila ng boto para manalo sila sa kanilang tinatakbong posisyon. O ito pa, sa lahat po ng makakatanggap ng ayuda, tandaan nyo, sana na ang perang yan ay hindi galing sa bulsa ng mga politiko. Hindi naman talaga galing ito sa kanila, di ba? Yan ay pera ng taong bayan. Tanggapin nyo, pero wag na wag nyong iboto ang mga politikong korap na nais kayong masanay sa ayuda at manatiling hirap. Wala silang naibibigay sa atin na hanap buhay. Maraming mga kababayan natin ang walang hanap buhay, mga kababayan. Kaya dinadaan nila sa ayuda, hindi ko alam kung sinasadya nila na wag bigyan ng hanap buhay yung ating mga kababayan para halasigi sila ayuda para bumango sila. Diba? Pwede naman ganun, di ba? O ito na po mga kababayan, picture. Ayan. Tende, ano? Ayan, kailan ito nangyari? Abay, nakarang taon pa pala. 26 ng Oktubre 2024. Mga kababayan, ito lang, bago lang. Ito lang, sorry, ito pala, bago lang, ito, basahin ko yung sulat. Para sa minamahal naming bagong bayani. So, mga OFW siguro ito. Umaasa kaming magdulot ng kahit kaunting kaginhawaan ang regalong ito sa mga panahong ito at makatulong sa inyo na makabangon muli. Teka, saan sila bumagsak? Bakit nila kinakailangan bumangon? Naghahanap buhay naman ito mga ito. OFW nga, nais naming malaman mo. Talaga naman saan ba yun? Nais naming malaman mo. Teka lang, nawala na palagi kayong nasa aming isipan. Abay, natural. Pag nawala yan sa isip ninyo, at di kayo namigay ng ganitong ayuda, bala kayo. Ito na po mga kababayan, number 1, ayuda sa kapos ang kita. Ayan, for OFW and spouse. Alam niyo magkano halaga? Nakikita niyo naman, 20,000 mga kababayan. Mga kababayan naming OFW, wag po kayong magpapalanse, Baka mamaya maganahan kayo lumambot ng singlambot ng mamon yung puso ninyo at masabi, uy, mabait naman pala ito. No. Ito pa, pangalawa. CHED, tulong, dunong program for the eldest child. Sa mga estudyante ito, mga kababayan, magkano? 15,000. Di ba? Yung estudyante ninyo, baka butante na yan, pagsabihan nyo po, kaya na pong bahalang magbigay ng advice, baka mamaya magkamali, Dito, pangatlo, livelihood package, mga kababayan, 15,000. Total pala nito, 50,000. Malaking bagay ito. Saan sila kukuha ng ganito kalaking pondo, mga kababayan? Hindi lang naman po ito 50 lang katao. Hindi naman po ito 100 lang. Libo-libo ito. Napakalaking pondo nga.
O, saan galing yung pondo? Sa atin din yung galing. O, ito, para sa pag-claim ng mga naturang benepisyo, maaari ninyong kontakin ang aming tanggapan sa numerong ito. Hindi ko na lang po babasahin. At hanapin si Miss, hindi ko na babasahin yung kanyang pangalan, si Miss De La Paz na lang. Ayan. Mula sa inyong lingkod, ito na, Tingog Party List at Representative Yeda Romualdez at Representative Jude Asintre, mga kababayan. Okay man sana ito. Di ba? Kasi malaking pera pala matatanggap, 50 mil. At malaking tulong yan sa ating mga kababayan. Okay yan. Pera yan eh. Pero atin ho yan. Okay? Ibinabalik lamang po nila sa atin. Dapat lang. Pero tandaan nyo po, mga kababayan, nasa inyong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya mamili tayo ng maayos na politiko, na mga tumatakbo yan, para maging para mamuno sa ating bansa. Siyasatin nating maigi itong mga politikong ito, itong mga party list na ito. Nang sa ganun, hindi na po tayo mabudol. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.